Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member of the Maneuvers and former choreographer-dancer of Mr. Pure Energy Gary V. Welcome to RAS TV! Okay, so pag-uusapan natin yung training ng SB19 na kinoreograph ni J. Joseph. First of all, ang composer niyan is si Pablo, si Pinuno. And alam na nila kung ano yung gusto nilang mangyari. Alam na nila yung concept. Kaya pagdating dun sa choreography, more or less, nai-imagine na ni J. Joseph kung ano yung mga dapat niyang gawin. And habang pinakikinggan niya yung music, ayan, nag-iisip siya ng mga steps na babagay. Kasi nga, sabi nga niya, di ba, ang daming dynamics, ang daming mo maririnig, ang daming pwedeng gawin. Marami siyang transition tsaka dynamics eh. So parang na-imagine ko talaga noon, maraming mangyayari. And yun nga, syempre hindi pwedeng mawala yung concept kasi may story yan eh. Kumbaga, magkakaduktong yan eh. Yung first EP, second EP, saka yung etong last, yung simula at wakas. Ako kasi, no, as choreographer, ganun din. Pag may ginagawa akong sayaw, ano yan, kumbaga, ini-imagine mo, iniisip mo yung steps sa utak mo. Minsan, kahit nagda-drive ka, or nakahiga ka, or nakaupo ka, so, tumatakbo yung utak mo niyan. Kaya nga sabi niya, di ba, hindi nga daw siya makatulog hanggat hindi niya natatapos yung buong sayaw. Kung makikita niyo dun sa training nila, no, grabe talaga. Kumbaga, para silang mga athlete. Yun kasi talaga ang gusto ng SB19. Ayaw nila nung makontento kung ano yung narating nila. Laging gusto nila, mahigitan yun. Kaya sila nagte-train ng ganun. Before, nung concert ni Gary, nung naalala ko yung Shout for Joy, nag-training din kami. Pero sa amin iba. Ginawa namin, nag-swimming kami sa Olympic size na pool. Tapos yun, naglalaping kami. Ilang laps yung ginagawa namin, balik-balik. Para lumaki yung lungs mo. No? So, kasi ang swimming, grabing training din yan eh. Kasi nung time na yan, nung 90s, ang haba rin ng mga sayaw, puro extended. Tapos, tuloy-tuloy pa, tapos wala pa masyadong exit. So, ang dami naming sayaw sa isang concert. So, kailangan ma-maintain mo yung energy mo, yung stamina mo. So, yun, naging effective yun sa amin. Pag hiningal ka na, konting buwelo lang, makaka-recover ka kagad. Dahil nga doon sa training na ginawa namin. Yung sa kanila, iba rin, no? Ang hirap din ng ginagawa nila, kumbaga strengthening yun eh. Para makatagal ka din doon sa sayaw, mabuo mo siya. Kasi nga, nakakapagod, at the same time, kakantahin pa nila. Kasi pag minememorize mo yung sayaw, kumbaga bagong turo pa lang, ano siya eh, mahirap kumbaga sa katawan mo, nag-a-adjust yung muscle mo, hindi pa sanay. Kaya nga, usually, kinabukasan, masakit ang katawan yan. Okay, tapos, uulitin na naman nila yung training na yun, same training, same yung steps, hanggang sa masanay yung muscle mo. Pati yung memory, muscle memory. Kumbaga, pag nasanay na yun, na laging paulit-ulit, parang wala ng effort pag ginawa mo. Hindi mo na siya iniisip. Pag sinayaw mo, automatic, alam mo na yung steps. Tapos, yung stamina, hindi ka na mapapagod. Kumbaga, yung mga muscle mo, sanay na dun sa ganong klaseng workout or sayaw. And, yun nga, pagka yun, kumbaga, nagawa mo na yun ng paulit-ulit, kinakanta mo, sinasayaw mo, kumbaga, feel mo na yung tugtog, feel mo yung steps, dun nalalabas yung talagang character. And, kumbaga, yung hataw na gusto mong ipakita, i-showcase sa tao. Doon siya lalabas talaga. Kasi pag kulang yung training, ayan, minsan may tendency yung galaw, kulang, no, yung stamina, kulang. So, bigyan ko kayo ng magandang example. For example, nagpunta ka ng gym, first time mo magbubuhat ng weights, no? Tapos, sabi ng coach, magbuhat ka ng bench press. For example, 50 pounds muna. Sabi niya, gawin mo yan, 12 reps, tapos 4 sets. So, syempre, since bago mo pa lang yan ginagawa, hindi ka pa sanay, nanginginig-nginig pa yan sa umpisa, no? Tapos, medyo parang masakit siya, mabigat. Hirap ka pang iangat yan sa ibaba. And pagdating mo ng mga 3 sets, yan, medyo hirap ka na yan. Lalo na dun sa 4 sets, no? Yung panghuli mo. Pero pag
continuous mo siyang ginagawa, pagaang ng pagaang yan. Kasi nasasanay na yung muscle mo eh. 'Di ba? Hanggang sa, for example, 1 month mo nang ginagawa or more than a month, parang ano na, wala nang effort, wala ka nang nararamdaman, manhid na yung katawan mo. So, kailangan mo mag-add ng weights or kailangan mo mag-add ng sets or repetitions. So, ganun din sa sayaw. Pag sa una, talagang masakit sa katawan yan. Pero pag nasanay at lagi mong ginagawa, wala na. Kumbaga, kahit paulit-ulit mo na siyang gawin, manhid na yung katawan mo kasi sanay na yung buong katawan mo dun. So, kaya ginagawa yung training na yan. Lalo sila, sing and dance yan eh. So, talagang kailangan nila yan. And, sabi nga nila, no, pag sila laging iba. So, ayaw nila nung makampante. Kasi lagi silang nagsaset ng standards. Kung ano yung narating nila, angatan pa nila yon hanggang sa umangat ng umangat. Kumbaga, non-stop. Non-stop yung pag-aaral, non-stop yung training, no, non-stop yung research, and everything. So, yung training na yan, no, napaka-importante sa kanila yan. Kasi magkakaroon sila ng world tour, simula at wakas. No? So, sisimulan sa Philippine Arena, tapos iikot na naman sila sa iba-ibang bansa. So, talagang matinding training yan. Kasi pag hindi, kakapusin ka eh, lalo sa hinga. No? Hindi mo kakayanin yung stamina. Lalo na yung concert, ilang kanta yan, ilang sayaw yan. Sobrang nakakapagod yan. So, mentally, physically, spiritually, talagang pinaghahandaan yan. And yun nga, ang maganda kasi sa SB19, kina J. Joseph, no, pati yung dancers, kumbaga pamilya na sila eh. Under 1Z, no, entertainment. So very organized na sila. And napakalaking advantage talaga, no, kasi si Pablo yung nag-iisip, siya yung gumagawa ng mga songs. So napakalaking edge niyan sa isang grupo. Kaya nga, kung mapapansin nyo yung EP nila, may storya. Alam mo yun, dikit-dikit. Simula nung nagsisimula pa lang sila, alam na ni Pablo, alam na nila yung ending, yung 3 EP nila. Kaya nga, sinong grupong makakagawa lang nun. Siyempre, kung sino yung mga nagko-compose. No? Kasi pag wala ang composer sa grupo nyo, kung ano lang yung ibato ng composer sa inyo. So, di ba, ang SB19, hindi sila umaasa sa ganun. Kaya nilang gumawa lahat ng kanta, ng kahit anong bagong genre, no, bagong experiment, tapos nandyan pa yung magaling na choreographer. So talagang kumpleto, no? Plus nandyan pa si Jack, creative director. Andyan na lahat. Wala nang kailangang idagdag. Tapos add ko lang, no, yung training na yan, kailangan talaga pati yung mga stretching, napaka-importante niyan. Kasi kailangan lumakas yung muscle at the same time maging flexible. Kasi pag hindi, magkakaroon ka talaga ng injury. Kung makikita nyo yung isang dancer, nagkaroon din ata ng injury, no, sa paa. Minsan talaga hindi maiwasan yan. So kailangan talaga stretching, strengthening, and tuloy-tuloy na training. Okay, by the way, congratulations pala kay J. Joseph, no, sa bago niyang dance studio, Space, no, yung pangalan. So, congrats, no. Isang malaking achievement yan para sa isang choreographer. God bless and more power. Okay guys, mga ka-18, ano masasabi nyo sa training ng SB19? Please don't forget to subscribe, like, and share. Hope to see you on my next video. God bless you all. Peace.